Housemates! Kami ang inyong 50th Weekly Leader! Housemates! Para sa inyong 15th weekly task na tatawagin kong Beyond Word, kailangan niyong isali ng kantang Kabataang Pinoy sa isang signed song performance gamit ang Filipino Sign Language or FSL. Para magawa ito, kayo ay tutulungan nila Sir GP at ni Miss Rack na magsisilbing inyong gabay sa wastong pagsali ng kanta at sa tamang paggamit ng Filipino Sign Language. Good luck, Big Brother! Super excited po ako na matutunan po yung lengguwahe po nila, Kuya. Hello everyone, I'm GP Palma. I'm the founder of Kakamay Movement. Nandito kami for you to do your weekly task. And also part of that is to raise awareness para sa mga deaf. So you will, when you interpret the song sign, there will be soul to it. Si Sir GP, ipinakalala sa housemates ang kanilang organisasyon. May kapuso, may kapamilya, kami kakamay. Okay? So ang sign ng kakamay ay ganito. It stands for the deaf community and the hearing community connected and moving forward together. Let's get loud with our hands. What is your deaf awareness? So yun yung gusto natin malaman. Ano ba yung mga alam? Sino may, I heard, si Crystal is from Samar. Opo. O tapos may alam mo na daw yung alphabet. Opo. Oh, that's a good thing to start. Meron po ako naging teacher, kuya, na can't talk and can't hear din po, kuya. Pero kuya, nung bata pa po kasi ako noon, so hindi ko na po talaga masyadong maalala yung mga natutunan ko po from that teacher, kuya. Paano mo ko sabihan siya ng I love you? Paano, Joaquin? Ayaw, papunta sa crush mo. Okay. Yun! Sobrang saya po and nag-enjoy po talaga kami, kuya. The same time, kuya, sobrang dami po naming natutunan, kuya. My husband, niligawan ako. Sabi, tawag ako. Ayun! Okay ba? It's really an honor para sa aming housemates na nabigyan po kami ng pribilehiyo na ma-experience at matutunan yung culture po ng deaf culture, kuya, na talagang nakapagbukas po ng bagong perspective sa amin. Hindi lahat ng deaf ay marunong mag-sign language. Okay? May mga deaf na pinapanganak sila, tapos yung family nila hindi marunong. So lumalaki siya, wala siyang communication. So yun ang nag-isolate sa mga deaf. So, marami ding mga deaf na naabuso because of that. Hindi sila naman niya makapagsalita. So, alam niyo ba na 60 to 70% ng mga Filipino deaf children ay naabuso. Mas lumawak po yung pananaw namin patungkol po sa deaf culture para magamit po namin para din sa awareness talaga, kuya. You don't have to be rich to be privileged. Hearing ka lang, you are so privileged. You have access to all of these things na sila hindi. They grew up, they don't understand what's happening around them. Nabigyan po kami ni Sir GP po at ni Miss Rack po kanina ng awareness po sa kung ano po yung mga nangyayari po na karanasan po, kuya, ng mga deaf people or ng deaf community po, kuya. Alam niyo ako, babaha siguro ang Pilipinas kung kaya ko umiyak sa mga nakikita ko sa nangyayari sa kanila everywhere we go. And this is what we want to change. Nakakalungkot rin po, kuya, na nakakaranas po yung deaf people po, kuya, ng ganong klaseng pagtrato or ganong klaseng karanasan po, kuya. They will not be educated, then they will have no access sa trabaho. If they are given a job, it's always yung mabababang klase lang ng trabaho. Because ganun silang tinitingnan ng hearing community. Why? Kasi hindi natin naiintindihan. Bakit? Kasi meron tayong barrier sa communication. And this is where we can learn the language. If you will learn the language and you will show and be an example, you will show sa bayan natin that kailangan mapakinggan din natin sila. Matapos magbahagi si Sir GP tungkol sa deaf community, si Miss Rack naman ang nagturo ng standard sign language. Tuturo ako sa inyo, yun, standard sign. If it's survival sign. Kagayang bawa yung deaf. Meron kailangan, biniyaran, yun, sasabihin. So, okay? Hello. Hello. Good morning. Good afternoon.
Na-excite po talaga ako tsaka masayang-masaya po ako habang tinuturuan po kami ni Miss Rack ng sign language, kuya. Good evening. Good afternoon. Why? Pwede kayong mag-expressive sa mukha. Magaling po talaga siya magturo ng sign language at parang eager po talaga ako matuto ng sign language. As in, masaya po talaga mag-sign language. Sa mga numbers, ang housemates tila natuwa. Ito na yung parang pipitikete. 19, 20. Bella, you're turning 20. Nung si Miss Rack po yung nagtuturo po sa amin, kuya, mahirap po, kuya. Siyempre, parang nag-learn ka po ng new language, kuya. Pero madali po kasi magaling naman po magturo si Miss Rack po, kuya.